Magandang araw! Samahan niyo na naman ako sa ganap namin ngayong araw. Pagdating ko pala dito kila ate ay agad ko nang tinimplahan itong gagawin kong buko Diyos para mamaya-maya ay malamig na bago namin inumin. Sarap! Nang inggit pa, ano ba yan? At pagkatapos ko palang timplahan yung buko Diyos dyan, ay syempre bumili na rin ako ng ulam na iluluto ko pang hapunan dahil hapon na nung mga time na ito, kailangan ko nang magluto ng maaga para mamaya kwentuhan na lang kami. May sabaw naman pala iluluto ko ngayon, nilagang baboy. Speaking of dun sa mga galing sa Maynila, nagpunta pala nung nakaraang araw yung bayaw ko dun sa bahay nila sa Maynila para kunin na yung mga ibang gamit. Kasi ipapaupa na nila yung bahay nila doon kasi sayang naman pag walang gagamit ng bahay, 'di ba? Kapag walang tumitira sa isang bahay, 'di ba, sabi nga nila madaling masira. Kaya ayon, mas mainam na ipaupahan nilang nila kahit papaano may maglilinis. At dahil sakto naman, uuwi rin yung mga kuya at pamangkin ko dito sa probinsya, kaya syempre nakisabay na rin sila. 'Di ba? Siya pa yung pamasahe nila. O, di na iuwi pa nila yung mga gamit na pwede nilang ibigay sa amin. Hay nako! Meron naman ba sa akin dyan? Nagtampo? Dito nga ay sinaingan ko na yung malaking kaldero. Marami kasi kaming kakain mamaya kaya malaking kaldero ang sinaingan ko kasi baka mamaya magkulang. Alam niyo na ang lalaki ng mga katawan namin. At syempre, dahil medyo malambot na yung karne ng mga oras na ito, kaya nilinis ko na rin itong mga gulay pang sahog. Pinalambutan ko palang mabuti yung karne ng baboy dyan para syempre kahit papano manguya naman nung panganay kong kapatid at yung nanay namin. Kasi syempre alam mo na, wala silang ngipin. Pechay lang pala sana ang ihahalo ko dyan na gulay kaso naalala ni ate meron pa pala siyang repolyo sa rep kaya ayan hinalo ko na rin. Hay nako, panigurado, taob na naman ang kaldero mamaya kasi syempre pagdating ng mga galing sa Maynila, mga pagod at gutom yung mga yon. At dahil nakaluto na ako nung mga oras na yan, kaya eto, dahil malamig na rin yung tinimpla kong buko juice, kaya magmemeryenda muna kami. Napakasarap talaga sa pakiramdam kapag ka mga ganito ang iniinom mo, lalo ngayon at mainit ang panahon. At syempre, dahil tapos na kaming magmeryenda nung mga time na yan, ay hinugasan ko na rin yung mga ininuman namin para mamaya pagdating nila ay wala ng kalat dito. At eto nga, dahil alas 4 mahigit na nung mga oras na ito ay dumating na rin sila sa wakas, buti na lang kahit papano nakarating sila ng ligtas. Dito pala sa sasakyan ng bayaw ko sumakay si kuya ko Joel at yung bunso niyang anak. At yung panganay naman niya ay doon sa isang sasakyan siya sumakay. Siyempre, para may kasama naman yung kapatid ko doon. Mahirap naman kasi kapag ka mag-isa ka lang magdadrive, di ba? Yung wala ka man lang bang kahuntahan. Siyempre, iwas antok na rin. At eto nga ay pagbaba nila ng sasakyan ay diretso na agad sila kay nanay. Siyempre, namiss naman nila ang isa't isa kasi matagal ding hindi umuwi yung kuya ko na ito. Dahil nung nakaraang bakasyon ay doon naman sila naglibot sa pamilya ng asawa niya sa Visayas. At dito nga ay natatawa ako kasi akalain mo ba naman yung mga bata ngayon hindi na marunong magmano. Ano ba yan? Kaya ayon, yung kuya ko na lang ang nagkusang magpa-bless sa kanila. Hay nako! At dahil may pasalubong na naman sa amin yung bayaw ko, kaya ayan, magmemeryenda muna kami. Kaya maraming salamat sa iyo bayaw, Kuya Leslie. Kaya merienda tayo. At syempre, hiniwa-hiwa ko muna yan ng maliliit kasi kapag nabibili mo itong buko pie na ito ay buo pa kaya ikaw na bahala maghihiwa. At habang nagmemeryenda pala kami ng mga oras na ito ay syempre tamang kwentuhan lang muna kami dito. At yun lang, maraming salamat sa panonood. Paki-like and share na rin po. God bless!